Good morning, IFL ICDMI Church. Magandang umaga ho sa inyo, IFL ICDMI Church. Well, it's been quite some time since we met. Mahabang panahon na rin nang huli tayong nagkita. And since there's still 9 months for the rest of 2026, Ngayong meron pa hong siyam na buwan bago matapos ang taong ito. so it's still appropriate to greet all of you a Happy New Year. So gusto ko pa rin batiin kayo ng maligayang bagong taon. And it's a privilege for us to be able to share the Word of God with you. Ito po ay isang pribileyo namin na makasama kayo at ipamahagi ang magandang balita ng Diyos. Let's pray. Tayo po'y manalangin. Dear Lord, we thank you for this privilege of Aming worshiping Panginoon, together. kami po ay nagpapasalamat na kasama namin ang inyong simbahan And the privilege to be able to join in fellowship with God's Word. na makasama namin ang inyong simbahan upang makasama sila at ipamahagi ang inyong balita. Bless your Word. I-bless niyo po ang inyong salita In Jesus' name, sa ngalan ni Jesus. amen. Amen. So this morning, I would like to share this topic called With Jesus. Ngayong umaga po ay ang gusto kong paksang pag-usapan natin ay ang pagiging kasama si Jesus. This month, 2 years ago, I retired from serving as the English pastor of our church. Eksaktong dalawang taon na ho na ako po ay nagretiro sa aming simbahan. But I'm still there because I still volunteer. Nandun pa rin, kasama pa rin ako sa simbahan na yun, na naninilbihan, pero retirado na po ako. But I want you to see, like, this is what's happening in the churches in the US. Ito pong nakikita nyo ngayon sa harapan ay ang nagaganap po sa Estados Unidos ngayon. So you can see in 2014, there were more churches that were opening than closing. Sa taong 2014 ay mas marami pong simbahan na nagbubukas kaysa po sa nagsasara. But you can see the trend is going the opposite way. Subalit halos ho patagal ng patagal ay baligtad na po ang nangyayari. Mas marami pong simbahan na nagsasara kaysa po sa nagbubukas. And it's very sobering to see. Nakakalungkot ho pong tingnan itong pangyayari. And in 25 years, many, many Christians have gone through our church. Sa 25 taon na kadansan namin sa simbahan namin ay marami hong mga Kristiyanong lumahok at sumama sa aming simbahan. Some people came, received Jesus, were baptized, and continue to stay. Marami po ay dumalo sa amin, tinanggap si Jesus, nagpabaptismo at patuloy pong naninilbihan. And some people walk away. Subalit ang ilan ay hindi na po kasama namin ngayon. And then some of them were very enthusiastic in the beginning, and then they walk away later. Karamihan ay galak na sumalo sa aming simbahan. Subalit makalipas ang ilang panahon ay lumalayo na rin sila. So over the years, I've kind of thinking about the different kinds of Christians. Kaya sa panahon pong ako'y pastor na naninilbihan sa aming simbahan, ay naintindihan ko na may iba't ibang klase palang mga Kristiyano. And so I have four very broad categories of Christians. Sa aking pananaw ay may apat na klasing mga Kristiyano. Of course, there's many others that you can add on in terms of different types. Marahil ay maaring para sa inyo ay may iba't ibang klaseng Kristiyano, subalit para sa akin ay may apat pong category na akin pong masasabing mga uri ng mga Kristiyano. So the first one is what I would call cultural Christians. Ang una pong aking tinatawag ay mga taong cultural Christian. It is like Christians who identify themselves as Christians, but then they don't know much about what Christianity is. Ito pong mga taong ito ay
Sinasabi nila sa sarili nila na sila ay mga Kristiyano, subalit hindi talaga nila nauunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging isang Kristiyano. So in the Philippines, we are called a Catholic country. Sa Pilipinas po ay alam niyo naman na tayo po ay 80% ay matatawag na mga Katoliko. So if you ask many people and said, "Oh, what is your religion?" Kung kaya't kung tatanungin po natin ang mga ordinaryong mamamayan, ay ano po ang iyong relihyon? So maybe many of them will say, "I'm Catholic." Marami po ang tutugon na sasabihin na sila ay Katoliko. But if you ask them, what does it mean to be Catholic? Most people probably don't know what it is. Subalit, kung tatanungin po natin kung ano po ba ang kahulugan ng isang Katoliko, ay maaaring hindi nila maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang Katoliko. Just as well, sometimes I meet people and they say, they know I'm a pastor. Katulad po na pag ako po ay nagpakilala sa ibang tao na ako ay isang pastor, Then they will say, "Oh, I'm a Buddhist." at sasabihin nila, oh, ako po ay isang Buddhist. So I'll ask them, "Are you a cultural Buddhist or a practicing Buddhist?" Ang una pong tatanungin ko sa kanila ay, ikaw ba ay isang Buddhist na sa kultura o sa pangalan lamang? O talaga bang um, ginagampanan mo ang mga tungkulin ng isang Buddhist? And they'll say, "Oh, my parents were Buddhists. I go to the temple once in a while. That's it." Marami po ang tutugon ay sasabihin, ang aking mga magulang ay mga Buddhist, kung kaya't ako'y pinanganak na Buddhist, at paminsan-minsan ay pumupunta ako sa templo. Here's my definition of what it means to be a cultural Buddhist in terms of symbols. Para po sa akin, ang isa pong cultural Christian ay dito ko po maipapaliwanag tungkol sa mga simbolo. So this is Westminster Abbey. Ito pong nasa larawan ay tinatawag nating Westminster Abbey. This was built almost 1,000 years ago in England. Ito pong gusali ay tinayo mahigit 1,000 taon na po sa England. It was built as a church. Ito po itinayo bilang isang iglesia. And many kings were crowned there. Marami pong hari ay dito itinatag bilang hari sa gusaling ito. In fact, the current King Charles was crowned here. Ang 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 hari po ng England ngayon, si King Charles, ay dito po kinoronahan sa Westminster Abbey. And today it's still a functioning church. Ngayong araw po, sa kasalukuyan, ay ito po ay patuloy pa rin isang iglesia. But not many people attend it. Subalit, hindi po marami ang dumadalo rito. And you can buy a ticket to go for a tour of the building. Pwede po kayong bumili ng ticket para makatour kayo, makapasok kayo at makita ang kalooban ng iglesia na to. And this one is less familiar. This is called the Hagia Sophia. Ito po ang sa larawan ay tinatawag nating Hagia Sophia. This was built 300 years after Jesus. Ito pong struktura ay tinayo 300 na taon makalipas ang pagkabuhay ni Kristo. So this was built almost 1,700 years ago. Kaya mga 1,700 na taong 1,700 taon na pong itinayo itong gusaling ito. And this was built in honor of the Emperor Constantine. Ito po itinayo sa ngalan ni Emperor Constantine. He was the first Roman emperor to become Christian. Siya po ang unang hari or emperor ng na naging Kristiyano. And he proclaimed Christianity for the whole Roman Empire. Kung kaya sa Roman Empire ay idinikta niya na ang buong Roman Empire ay kailangan maging Kristiyano. I want you to see how small the cars are compared to the building. Punahin niyo po kung gaano kaliit ang mga sasakyan kumpara sa kalakihan ng gusali. To show you how big the building, the church is.
Dito po natin makikita kung gaano po kalaki ang gusali. This is the inside of the building. Ito po ang kalooban. You can see how big it is compared to the people. Makikita rin po natin kung gaano kaliit ang mga tao kumpara sa gusali. And this is the most important picture that I want to show. Dito po, itong larawan po ang gusto ko pong tuunan natin ng pansin. In the middle, you will see the Virgin Mary with the baby Jesus portrayed. Sa gitna po ay makikita natin ang larawan ni Maria at ng Batang Jesus. But all around, you will see the writings of the Quran. Subalit, mapapansin nyo po, sa kapaligiran ay marami pong mga kasulatan na bahagi po ng Islam So at now ng you Quran. can see this is only a cultural church. Kung kaya masasabi po natin na itong gusaling ito, itong iglesia nito ay isang cultural church lamang. There's a second category that I would call the consumer Christian. Ang pangalawang anyo po na tinatawag kong Kristiyano ay gusto kong tawaging consumer Christian. And perhaps this is the best symbol that I can find for a cultural church. Para po sa akin, ito pong larawan ang pinakamagandang nagsasaad kung paano natin tinatawag na consumer Christian. Now you can see the band is worshiping, leading worship right now. Ang banda po ay nasa gitna. Nakikita natin na sila po ang nagli-lead ng worship. You can see the stage is beautiful, the screen is wonderful. Makikita po natin ang stage, tsaka yung screen, masyadong grande. And you can see in the middle a smoke machine. At mapupunan nyo po, sa gitna ay meron silang smoke machine na nagbibigay usok pag upang gumanda ang kapaligiran. Often you see these in pop concerts. Ang mga stage pong ito ay kadalasan ay nakikita natin sa mga pop concert lamang Or in a bar or in a disco, whatever. or sa mga bar or sa mga club, disco club. Dito po natin mapupuna ang gantong granding stage. Now, this was not even a worship time. If you see, the seats are empty. Kung mapupunan niyo po na hindi pa ho panahon ng worship sapagkat mapapansin natin na wala pang taong nanonood. This is just worship practice. Nagpa-practice lang po sila. But what else do you notice about this church building? Tatanungin po kayo, ano po ba sa larawang ito ang inyong mapupuna pa? Now, take a quick look at where the cross is. Bigyang pansin kung nasaan po ang krus. It is not just only on the side. Hindi lang po ito ay nasa isang tabi. It is actually on a side wall. Mapapansin po natin ang simbolo ng krus ay nasa tabi at nakatabi sa isang pader lamang. I don't know the name of this church. Hindi ko po alam ang pangalan ng simbahang ito. I just saw this picture and I thought it was a very good symbol. Nakita ko po larawang ito at para sa akin ito ang pinakamagandang simbolo ng isang consumer Christian. And this is where we say, what do people want? Let's give it to them. Ito po ang masasabi natin, mga taong kailangan ibigay mo sa akin kung ano ang gusto ko. It is all about my needs. Ito po ay kung ano ang aking pangangailangan. Oh, I like great music. Gusto ko po ng magandang musika. I like great children's program. Gusto ko po na meron po tayong magandang children's ministry at programa. I like short messages. Maikli lang dapat ang mensahe. I don't like the pastor to give any demands on me. Ang pastor po ay hindi dapat magbibigay ng maraming demand sa buhay ko. And if I don't like it, I just go to another church. At kung hindi ko po gusto ang iglesyang ito, ay aalis ako at maghahanap ako ng ibang iglesia. There are people who come to visit our church in the US. Marami pong taong bumibisita sa aming iglesia. And they will tell us we don't like the church that we came out from.
Marami sa kanila magsasabi, kaya po ako dumadalo dito kasi hindi ko po gusto ang simbahang aking sinasamahan noon. Oh, I like your church because one, two, three, four. Gusto ko po ang inyong iglesia sapagkat sa kadahilan ng isa, dalawa, tatlo, apat. Oh, I did not like my former church because one, two, three, four. Hindi ko po gusto ang aking lumang simbahan sapagkat ang mga iba-iba't kadahilanan. Let me tell you, they will leave your church and then do the same for other churches. Hindi po ba dadalo sila sa inyong simbahan sapagkat umalis sila sa dati nilang simbahan? Kaya't maaaring gagawin nila sa kinabukasan na aalis din sa inyo at lilipat sa ibang simbahan. When I go to a restaurant, I don't care what they do for other customers. I care about what they do for my table. Hindi po ba na pag tayo'y kumakain sa isang restaurant ay ang pinakamahalagang bahagi na ang ating karanasan ay pagsilbihan tayo ng maigi at hindi importante sa atin kung paano nila pagsilbihan ng ibang tao. No, if I don't like to go to that restaurant, I can go to another one. Kung hindi ko gusto ang restaurant ito, ay lilipat lang ako at doon ako kakain sa iba. And you know, sometimes that's what we do with God. Hindi ba't ganun din ang ginagawa natin sa pananaw ng Panginoon? Oh, I go to church every week. Pumupunta ako sa simbahan linggo-linggo. I give money when the church needs it. Nagbibigay ako ng aking pera kung kailangan ng simbahan. I attend regularly. Dumadalo ako linggo-linggo. But if God does not give me what I want, then I walk away. Subalit sa kapanahunan na hindi ibinigay ng Diyos ang aking pangangailangan, ay iiwan ko siya. I don't care about what God did for you. I only care about what God will do for me. Wala akong pakialam kung anong ginawa ng Panginoon para sa iyo. Ang aking pangangailangan, yun lang ang pakialam ko kung ano ang kailangan ko sa Panginoon. So now I become a consumer. Kung kaya't maituturing na ikaw ay isang mamimili or consumer. And now God has to perform for me. Kung kaya't kailangan ibigay sa akin ng Panginoon kung ano man ang hihingiin ko sa Kanya. There's a third kind of Christian, which I will call a doctrinal Christian. May pangatlo po ang tinatawag ko pong doctrinal Christian. A doctrine is very important for a church. Ang doktrina po ay napakahalaga para sa isang iglesia. I'm sure ICDMI has a list of what we will call statement of faith. Katulad po ng maraming iglesia, ay naniniwala ako na ang ICDMI ay may sarili rin silang statement of faith o kaya tinatawag nating sinasaad kung ano man ang pininiwalaan ng isang iglesia. So we believe that God is one and He's in three persons. Naniniwala pa tayo na iisa po ang Diyos na may tatlong personalidad. And we believe that man has sinned and falls short of the glory of God. Naniniwala po tayo na ang tao ay nagkasala at lumubog na hindi na pinatuloy niya ang imahe ng Panginoon. And we believe that Jesus is the only way for us to be saved. Naniniwala po tayo bilang Kristiyano na si Jesus lamang ang tunay na daan sa ating kaligtasan. So we have our distinctive beliefs. Ito po ang mga doktrina o ating mga pinaniniwalaan. But do you know sometimes our doctrine can be so tight, so rigid. Subalit, hindi nyo ba naiintindihan na minsan ang ating doktrina ay napakahigpit na siyang sumasakal sa ating buhay Kristiyano? And to the point where, you know what, if God were to come to your church, He would be thrown out. Maaari pong dahil sa ating mga doktrina na kung ang ating Panginoon mismo ay dumalo sa ating iglesia, ay maaaring hindi natin siya tanggapin. Well, you may ask the question, oh, Pastor, how can God be thrown out when doctrine comes from God? Maaaring magtaka kayo, bakit kung ang mga doktrina ay paniniwala natin sa Panginoon, ay dahil sa mga doktrinang ito ay maaaring
hindi natin tanggapin ang ating Panginoon mismo? Quite simply, it happened to Jesus. Hindi ba't nangyari ito sa ating Panginoong Jesus? In Matthew 15, why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat. At pong mababasa sa Mateo, bakit lumalabag ang iyong mga alagad sa tradisyon ng matatanda? Hindi sila naghuhugas ng kanilang mga kamay bago sila kumain ng tinapay. And then the Sabbath. Jesus was going through the grain fields on a Sabbath, and his disciples began to pick some heads of wheat as they were on their way. So the Pharisees said to him, "Look, why are they doing what is against the law on the Sabbath?" Sa Marcos, ng isang Sabat, nagdaraan siya sa mga bukirin ng trigo at samantalang sila'y nagdaraan, ang mga alagad ay nagsimulang pumitas ng mga uhay. Sinabi sa kanya ng mga Fariseo, tingnan mo, bakit nila ginagawa ang hindi ipinahihintulot sa araw ng Sabat? And then when Jesus healed on the Sabbath, when Jesus entered, they watched Jesus closely to see if he would heal him on the Sabbath so that they could accuse him. Sa Marcos, muli siyang pumasok sa sinagoga at dooy may isang lalaking paralisado ang isang kamay. Kanilang minamatyagan si Jesus kung kanyang pagagalingin ang lalaki sa araw ng Sabat upang siya'y maparatangan nila. God himself is being thrown out of his church. Hindi ba't ang Panginoon mismo ay hindi tinatanggap sa kanyang sariling iglesia? Let's go back to the commandment. And here's what is written in Deuteronomy chapter 6. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when they sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. At pong mababasa sa Deuteronomio, ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay ilalagay mo sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasabihin sa kanila kapag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, kapag ikaw ay lumalakad sa daan, at kapag ikaw ay nahihiga, at kapag ikaw ay bumabangon. And God goes further and says, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. At iyong itatali ang mga ito bilang tanda sa iyong kamay at bilang panali sa iyong noo. At iyong isusulat ang mga ito sa pintuan ng iyong bahay at sa mga pasukan ng inyong mga bayan. So you will see this young person on the left. Kung kaya't makikita po natin itong batang Hudyo po nasa kaliwa, He is an Orthodox Jew. siya po ay tinatawag nating Orthodox Jew. And so you will see something that is tied on his head with something coming out in the middle. Kung kaya't makikita po natin sa kanyang noo ay may nakatali. And you will see the one that protruding on the head, they have small Bible verses inside. Sa nakatali po sa kanyang noo ay sa loob noon ay may mga Bible verses po na katulad ng inuutos ng Panginoon. And then you will see on his hand that is tied around above the elbow also a small box. Ganun din po sa kanyang braso, sa kanyang siko ay meron din pong nakatali sa kanya. And it is exactly to follow what God says, literally put them on your head, put them on your hands. Ang kanilang pong pagsunod sa utos ng Panginoon ay literal. And on the right side of the picture, you will see a man nailing Bible verses on the door. Sa kanan naman po ay makikita natin itong lalaking ito ay ipinapako niya ang salita ng Diyos sa pintuan. But is this what Jesus means? Is this what God means? Subalit, ito po ba talaga ang utos ng Panginoon, ang literal na pagsunod sa kanyang salita?
So we can see that doctrine can tie you up. Kung kaya dito po natin makikita na ang pagiging literal sa doktrina ay siyang pong sasakal sa ating buhay. We said so far that there are three types of Christians. Ating pong balikan na sinabi natin na, na may tatlong sa ngayon ay may tatlo po tayong klaseng Kristiyano, ang cultural Christian, ang consumer Christian, at ang doctrinal Christian. So you will see that they are moving closer and closer to God. Mapupuna po natin na ang bawat Kristiyanong ito ay unti-unti pong palapit ng palapit sa Panginoon. But for me, I see that they're still not reaching God. Subalit sa aking pananaw ay hindi po nila tunay na naaabot ang relasyon sa Panginoon. So there's a fourth type of Christian that I would call Emmanuel Christian. Ang huli at pang-apat pong tinatawag nating Kristiyano para sa akin ay ang Emmanuel Christian. And this is, Emmanuel means God with us. Ano po ang kahulugan ng Emmanuel? Ang Emmanuel po ay ang Panginoon ay kasama natin. And we remember in Isaiah where God says a virgin will conceive and bear a son, and he will be called Emmanuel. Sa mababasa po natin sa Isaías, kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo na tanda. Narito isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. And this is repeated for Jesus when he was born. At ito po ay ginaya muli sa Mateo ng pinanganak po si Kristo. But God with us did not start with Isaiah and did not start with Matthew. Pero ang tinatawag nating Emmanuel o pagiging kasama ang Panginoon ay hindi po nagsimula sa Isaiah o sa Mateo. Because early on, that is God's intention, is to be with human beings. Sapagkat sa umpisa pa lang ay mababasa natin na ang gusto ng Panginoon ay makasama niya ang kanyang mga anak, ang mga tao. We see this in Genesis chapter 3 when God is walking and looking for Adam and Eve. Dahil sapagkat mababasa natin sa Genesis na ang Panginoon mismo ay lumalakad at hinahanap niya si Adan at si Eva. But of course, Adam and Eve sinned, so that's why they were hiding. Nagkasala si Adan at si Eva kung kaya sila nagtatago mula sa Panginoon. But God with us is also with Moses. Ang Emmanuel or God with us ay mababasa rin po natin sa Exodo. You see here, inside the tent of meeting, the Lord would speak to Moses face to face as one speaks to a friend. Sa gayon, nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises ng mukhaan, gaya ng pakikipag-usap ng isang tao sa kanyang kaibigan. And we see this continuing with Jesus. The Sabbath was made to meet the needs of people and not people to meet the requirements of the Sabbath. Ito po yung nagpapatuloy sa buhay ni Jesus kung saan natin mababasa at sinabi niya sa kanila, ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. And even in the law where it is said that those who are unclean have to be separated from the community. Sa Levitico po, ang taong ketongin may sakit ay magsusuot ng punit na damit at ang buhok ng kanyang ulo ay ilulugay at tatakpan niya ang itaas na bahagi ng kanyang nguso at siya'y sisigaw, marumi, marumi. They're supposed to yell unclean, unclean so people can walk away. Kailangan po nilang gawin ito para ang mga taong walang ketong ay malaman nila na dumaraan ang isang taong may ketong upang sila'y lumayo. But what does Jesus do with people who are unclean? Subalit, mababasa natin ano ba ang ginawa ni Jesus sa mga taong marumi? Suddenly, a man with leprosy approached Jesus and knelt before him. Lord, the man said, if you are willing, you can heal me and make me clean. Jesus reached out and touched him. I am willing, be healed. And instantly the leprosy disappeared. Atin pong mababasa kung anong ginawa ni Jesus.
at lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harapan niya na nagsasabi, Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako. Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan niya ito na nagsasabi, ibig ko, maging malinis ka. At nalinis kaagad ang kanyang ketong. In Leviticus, you're supposed to walk away from unclean. Sa Leviticus po ay ang utos ay kailangan lumayo ka sa isang taong marumi. With Jesus, he touched the unclean. Subalit anong ginawa ni Jesus? Hinawakan niya ang taong may ketong. God with us. Diyos ay kasama natin. Emmanuel. Emmanuel. And see, Jesus in John 15 says, this is my commandment, love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. You are my friends if you do what I command. I no longer call you slaves, because a master doesn't confide in his slaves. Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me. Sa Juan, ito ang aking utos na kayo'y magmahalan sa isa't isa gaya na pagmamahal ko sa inyo. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking inuutos sa inyo. Hindi ko na kayo tatawagin mga alipin sapagkat hindi nalalaman ng alipin kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ngunit tinatawag ko kayong mga kaibigan sapagkat ang lahat ng mga bagay na narinig ko sa aking Ama ay pinapaalam ko sa inyo. Can you imagine that? Jesus calls us friends. Naniniwala ba kayo na tayo'y tinatawag ni Jesus na mga kaibigan? And because Jesus is God, God calls us friends. Sapagkat si Jesus ay Diyos, tinatawag tayo ng Diyos na mga kaibigan. Not only does God call us friends, Hindi lamang tinatawag tayo ng Diyos na mga kaibigan, God goes even further and then says we are joint heirs with Jesus. hindi lang tayo mga kaibigan, tinatawag rin tayong mga tagapagmana katulad ni Jesus. And so in Romans 8:16, this is Paul writing, the Spirit himself, the Holy Spirit, who is also God, bears witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God, joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. Si Pablo po ay sinulat niya sa Roma, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin ng kasama niya. What does joint heir mean? Ano ba ang ibig sabihin na tagapagmana? Let's say somebody has a piece of land Sabihin na natin isang tao ay may lupain and he came to Brother Wilfred and to me. at sinabi niya, Brother Wilfred at Brother Monjens, He says, you know, when I die, I'm going to give you this piece of land. kapag ako'y namatay, ay kayo ang magmamana ng lupaing ito. The two of us are joint heirs. Kung kaya't ako po at si Pastor Monjes ay matatawag po nating joint heir or mga kasamang tagapagmana. Now, joint heir means we are equal. Ang ibig ko sabihin makasamang tagapagmana ay kalahati kaming dalawa. So no one is higher than the other. Hindi po mas higit ako kaysa sa kanya o si Pastor Monjes ay hindi higit sa akin. Can you imagine Jesus and us are joint heirs? We're equal with Jesus. Naniniwala ba kayo na si Jesus, si Kristo, ay ating kasamang tagapagmana? And this is from God. It's not from us. Ito po ay nabasa natin na salita ng Diyos. Hindi ko po inimbento itong salitang ito.
Because even when Jesus was on earth, he called his people to be with him. And this is in Mark chapter 3. Let me read it. Then he went up to the mountain and summoned those he wanted, and they came to him. He also appointed 12. He also named them apostles to be with him, to send them out to preach, and to have authority to drive out demons. Saan po natin mababasa na si Jesus ay gusto niyang makasama tayo? Sa Marcos, siya ay umahon sa bundok at tinawag niya ang kanyang mga naibigan at lumapit sila sa kanya. Humirang siya ng 12 na tinatawag din niyang mga apostol upang sila'y makasama niya at upang sila'y suguin niyang mangaral at magkaroon ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Before the apostles were to go to preach, Bago po mangaral ang mga apostol, before the apostles were to drive out demons, bago magpalayas, bago sila magkaroon ng kapangyarihan upang palayas ng mga demonyo, they were called to be with Jesus. una po silang tinawag na makasama niya. Many of us see Christianity as working for God. Marami sa mga Kristiyano ang tinatanaw nila ang kanilang sarili na mga naninilbihan sa Panginoon. But in reality, God's first call to us is to be with Jesus. Subalit, ang totoo po ay una tayong tinatawag na makasama niya bago tayo manilbihan sa Kanya. And this is the most important thing that happened after Jesus' resurrection. At ito po ang pinaka-importante nangyayari sa muling pagkabuhay ni Kristo. So in Acts chapter 3, Peter and John were going up to the temple to pray in the afternoon. Sa gawa, mababasa po natin na si Pedro at si Juan ay umakyat upang sumamba sa Panginoon. And there was a beggar outside the temple. Sa labas po ng templo ay may isang nanlilimos, and asking for money. humihingi ng pera. And Peter says, I don't have any money. What I have, I give to you. Sabi po ni Pedro, wala akong pera, subalit kung anong meron ko ay ibibigay ko sa iyo. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. Sa ngalan ni Jesus, tumayo ka at maglakad. And the man was jumping for joy. At bigla na lang tumayo ang nanlilimos at siya po ay lumulokso sa tuwa. And Peter and John were sent to prison because of that. Si Pedro po at si Juan ay ipinakulong dahil sa kanilang ginawang ito. And in chapter 4, they were brought before the council. At patuloy po natin mababasa sa gawa 4 na sila po ay pinadala sa council. And Peter preached a wonderful sermon. Ipinamahagi ni Pedro ang isang napakagandang talumpati tungkol sa magandang balita ng Diyos. And the council did not know what to do. At mga leader o ang council ay hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. So here's the thing. When they saw the boldness of Peter and John, and they discovered that they were uneducated and ordinary. Nang makita nila ang katapangan ni na Pedro at Juan at nang malamang sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga karaniwan lamang, Now, they're really uneducated because they were fishermen and they're ordinary. sila po'y mangmang sapagkat sila'y mga taong ordinaryo at mga mangingisda lamang. But they were not impressed with the message. Subalit, nagulat sila na ang mga ordinaryong itong tao ay kayang magkaroon ng gantong kamanghamanghang talumpati. They were impressed because they recognized that they had been with Jesus. Hindi kamangha-mangha na sila'y mga ordinaryong tao. So, namangha sila sapagkat nalamang nila na sila'y mga kasama ni Jesus. A lot of times we think that our message is what impressed other people. Madalas ay akala natin ang ating mga mensahe ang siyang binibigyan tuon ng mga tao. But what is more impressive is that people can see that we walk with Jesus.
Subalit mas kamangha-mangha para sa mga tao kung nalaman nila na tayo ay kasama ni Jesus, na tayo ay naglalakad kasama ni Jesus. So let me give you an illustration of these three types of Christians in my relationship with Brother Wilfred. Gusto ko pong ibigay larawan ang pinag-usapan natin sa aking relasyon sa aking brother Wilfred. So if I only have a cultural relationship with Brother Wilfred, Kung akin pong relasyon sa kanya ay cultural lamang, I know he's Filipino Chinese. ano ba ang alam ko sa kanya? Siya ay isang Chinese-Filipino. I know we went to the same university in Manila, Pareho po kaming dumalo sa Ateneo. and then we talk the same language. Pareho po ang aming pananalita. But that's it. That's as far as I want to go. Subalit, ganun lang po ang level ng aming pagiging pagkaibigan. So if you ask me, Pastor Monjes, do you know Brother Wilfred? Kung kaya tinanong mo, kilala mo ba siya? Oh yeah, I know who he is. Oo, kilala ko siya. Do you really know him? Pero talaga bang kilala mo siya? No. I don't. I don't talk to him. Mababaw lang ang aking pagkakilala at hindi kami masyado nag-uusap. If our relationship is a consumer relationship, Subalit kung ang aming relasyon ay tinatawag nating consumer or mamimili, oh, I want to see how Brother Wilfred can benefit me. gusto kong malaman kung paano ko magkakaroon ng benepisyo sa aming relasyon. Oh, he knows a lot of people in the Philippines, so I want him to introduce me to those people. That's for my benefit. Oh, marami siyang kilala, mga makapangyarihang tao sa Pilipinas, kaya gusto ko siya maging kaibigan. Oh, he has a lot of money and influence. I want to be close to him. Bagamat hindi totoo. Halimbawa lang, ay, mayaman siya, kaya gusto ko siya maging kaibigan. But one day, if he doesn't help me, Subalit sa araw na hindi niya na ako tulungan, or one day I don't need him, o sa araw na hindi ko na siya kailangan, I just walk away. iiwan ko na siya. But what about the doctrinal relationship? Ano naman ang doctrinal Christian o ganitong klaseng relasyon? And this relationship with Brother Wilfred is based on laws and all the things that are tied to principles. Ang ganitong klaseng relasyon ay nakatali sa mga doktrina o mga batas na dapat nating sundan. So the best possible relationship is an employer-employee. Ang nakikita ko pong ganitong klaseng relasyon ay isang taong ang kanyang boss at ang kanyang mga empleyado. So Brother Wilfred is the boss and I'm the employee. Ako po ay kunyari ang ang boss at siya po ay aking empleyado. So he asked me to do things and I do it for him. Inuutusan ko siyang gawin ang mga kailangang gawin at ginagawa niya ito. And he pays me. Ang kapalit doon ay binabayaran ko siya. And if I do well, then he gives me a bonus. Kung siya po ay isang mabuting empleyado, ay maaaring bigyan ko po siya ng bonus. The worst example will be I am his slave. Ang pinaka pangit na ehemplo ay ang relasyon ng isang amo at ang kanyang alipin. Oh, whenever he wants to punish me, he can punish me. Kung kailangan ko siyang parusahan, paparusahan ko siya. Whenever he wants to abuse me, he will abuse me. Kaya ko siyang abusuhin anong oras. And when I ask for something, he may not give anything to me. Kung ang alipin ay humihingi ng anumang bagay sa kanyang amo, ay maaaring hindi ito ibigay. You know, unfortunately, many of us see God this way. Nakakalungkot isipin na maraming Kristiyano ay ganito ang pananaw nila sa Panginoon, na isang amo at tayo'y mga alipin. And we are either slaves or employees. Maaring alipin o mga empleyado. But is this what God wants from us? Subalit, ganitong uri ba ng relasyon ang gusto ng Diyos mula sa atin? What God wants us is an Emmanuel relationship
with Jesus. Atin pong nalaman at nabasa na ang tunay na relasyon ng gusto ng Diyos sa atin ay ang tinatawag nating Emmanuel, na kasama natin ang Panginoon. Jesus says, I call you friends. Sabi ni Jesus, tinatawag kong kayong mga kaibigan. We are joint heirs with Jesus. Tayo pa'y kasamang tagapagmana. Let me share a little bit about my story. Gusto ko pong ikwento sa inyo ang aking buhay. I became a Christian when I was 10 years old. Nung ako po'y 10 taong gulang ay naging Kristiyano ako. And a year later, I wanted to be a full-time pastor, worker for God. At makalipas ang 1 taon ay ginusto ko po na maging full-time na pastor at ibigay ko ang aking buhay sa Panginoon. But unfortunately, I was in a church that was very doctrinally pure. Subalit, ang iglesia pong aking sinasamahan noon ay tinuturing na puro ang kanilang doktrina. It was always us against other people. Ang aming pong pananaw ay kami laban sa buong mundo. We believe in certain doctrines, and if you don't believe it, then you are out. Ang aming doktrina ay napakahalaga at kapag hindi mo tinanggap ang napakahigpit na doktrina namin, ay hindi ka namin tatanggapin. And I felt my relationship with the church and my relationship with God was almost like an employer-employee or a slave and master relationship. Kung kaya't sa aking pananaw, ang aking relasyon sa Panginoon at sa kanyang iglesia ay katulad ng isang relasyon ng isang alipin o kaya ng empleyado sa kanyang amo. And it was very hard for a young person. At ako po'y bata pa noon at napakahirap pong tiisin ang ganitong klaseng buhay. Because it does not follow exactly what I see in Jesus. Sapagkat nauunawaan ko na hindi ganito ang klaseng relasyon ng gusto ng Diyos sa akin. But there was no good model for me. Subalit sa iglesia na ito ay hindi ko po nagtagpuan kahit kanino man ang isang tunay na magandang modelo ng isang Emmanuel Christian. Because most of the people there just follow what the doctrine says. Sapagkat lahat sila ay sumusunod lamang sa doktrina. Based on what the pastor said. Base sa paliwanag ng pastor. So I left God for 7 years. Kung kaya't iniwan ko po ang iglesia ng 7 taon. And I left the church and I left God. At sa aking pananaw, iniwan ko ang iglesia, iniwan ko na rin ang Panginoon. But when I came back to God, subalit nang ako'y muling tinawag ng Panginoon at ako'y nanumbalik sa Panginoon, I saw a model that I've never seen before. At dito ko tunay na naunawaan ang tunay at tamang modelo ng relasyon sa Panginoon. And I want to show you this picture. This was my ordination in 2008. Gusto ko pong masdan nyo ang larawan pong ito. Ito po ay larawan ng ako po ay inordina o ordination ko po. And you will see the one above me, the one with the microphone, an older gentleman. Makikita po nyo sa larawan sa gitna, ang pastor po na may hawak na mikropono. This is his picture when he was younger. Ito po ang larawan ng aking pastor na siya may bata pa siya. And this is Pastor Eddie Lowe. Siya po ay si Eddie Lowe. When I came back to God and I came to our church, nang ako po ay nanumbalik sa Panginoon at nanumbalik sa kanyang iglesia, I saw a man who saw himself as really a friend of God. Nakita ko po itong pastor na to na naunawaan ko na ang kanyang relasyon sa Panginoon ay isang relasyon ng pagiging kaibigan. He taught me how to love God. Tinuruan niya ako kung paano mahalin ang Panginoon. He taught me how to walk with people. Tinuruan niya ako kung paano
magmahal at lumakad kasama ang mga tao. mostly not because of what he said, Hindi dahil sa hindi dahil sa kanyang mga sinabi, not necessarily from his preaching, hindi dahil sa kanyang pagpipreach o pagbibigay ng mensahe, but really because of how I see his life. subalit nakita ko po sa kanyang buhay kung paano niya minahal ang Panginoon at ang kanyang iglesia. He was a man with Jesus all the time. Siya po ay isang tao na kasama niya lagi ang Panginoon. In Hebrews 13:7, whoops. Let me go back to the last verse. In Hebrews 13:7, it says, "Remember those who led you, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith." Si Pastor Eddie Lo po ang siyang tunay na modelo na aking naaalala tuwing nababasa ko ang Hebreyo. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Silang nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Tingnan ninyo ang kinalabasan ng kanilang pamumuhay. Tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Christianity may be taught. We may have to teach about Christianity. Ang pagiging Kristiyano ay maaari nating ituro. But in reality, what is most important is how we live the Christian faith. Subalit sa totoo, hindi kung paano natin ituro ang mahalaga. Ang People, mahalaga ay kung paano tayo mamuhay bilang Kristiyano. people are always watching us. Ang mga tao sa ating kapaligiran ay patuloy na pinagmamasdan ng ating buhay. And may we model the Christian life by walking with Jesus. Sa kanilang pagmamasid, naway makita nila na tayo'y tunay naglalakad kasama ang ating Panginoong Jesus. Let's pray. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, we thank you because your demand of us is that we learn to be with you. Aming Panginoong Jesus, kami po'y nagpapasalamat sapagkat nauunawaan namin ngayon na ang iyong demand sa aming buhay ay makasama namin kita. May we all learn to be Emmanuel Christians. Naway matuto kaming lahat na mamuhay bilang Kristiyanong Emmanuel. In Jesus' name, Sa ngalan ni Jesus. amen. Amen.